Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Si Luka Doncic ay gumawa ng 41 points, 8 rebounds and 8 assists sa game laban sa Phoenix Suns. Subalit nauwi pa din nga ito sa talo nang maipasok ni Royce O'Neal ang clutch 3-pointer. Kaya naman ngayon ang Lakers ay medyo nalalayo na sa third seed na may 21 losses pa lamang. Si LeBron ay hindi rin nagkaroon ng inaasahan natin na performance sa kanya. Only 15 points, 6 rebounds and 5 assists nga na itala niya sa game na ito. At 14 points naman mula kay Austin Reeves, another underwhelming performance. Habang si DeAndre Ayton naman ay nagdadabog nga sa Lakers o sa mga playmaker nito na ginagawa daw siyang Clint Capela. Ibig sabihin nila ay rim runner o taga-salulaman ng mga alley-oop pass at hindi nga ito ang role na inaasahan niya sa Lakers. Pwede nating masabi na masyadong mareklamo si DeAndre Ayton, subalit hindi naman natin alam kung pinangakuan ba siya ni Coach JJ Redick at ng GM Rob Pelinka ng specific role bago siya pumirma ng kontrata dito, at ngayon na nakapirma na siya ay hindi na ito nasusunod at ginagawa na lamang siyang taga-screen at taga-salo ng mga alley-oop pass. Nais nga ni Ayton mabigyan ng pagkakataon na maipakita ang kanyang galaw, footwork at post moves, at sa game laban sa Phoenix Suns ay pinakita nga niya talaga ang kanyang pagiging hindi masaya sa team na ito, only scoring 2 points in 22 minutes of playing time. Si Luka Doncic at LeBron James naman ay obviously nga na hindi pa solid ang chemistry sa loob ng court. Tila ba pag si LeBron at Luka lang ay okay sila, o kaya naman si Luka at Austin Reeves o si Austin Reeves at si LeBron James. Subalit kapag silang tatlo ang magkakasama ay tila ba nagiging tatlo na lang din ng player ng Lakers. Tila ba nagpapalitan lang nga sila sa kung sino ba nga hawak ng bola at pagpapatakbo ng pick and roll play. Very predictable nga ito mga kaibigan para sa depensa. Mahirap nga silang depensahan kung one-on-one. Subalit ang reality o katotohanan ay hindi ka naman magkakampyon na panay iso pick and roll lamang ay tatakbo mong play. Kaya naman sa ngayon ay magulo nga talaga ang Lakers at marami silang kailangan ayusin from a chemistry standpoint and just overall communication. Habang palapit nga ang playoffs ay mas nagsisilabasan lang nga ang problema ng Lakers team na ito. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito mga kaibigan? Habang si Anthony Edwards naman ay muling gumawa ng tough 3-pointer down the stretch na nagsilbing dagger para sa panalo ng Minnesota Timberwolves laban sa Los Angeles Clippers sa score ng 94-88. Kahit na nagkaroon ng worst game nila si Rudy Gobert at Julius Randle na nagtala lamang ng 3 points and 2 points respectively, to the rescue nga si Anthony Edwards na nagtala ng 31 points and 5 assists on 12 of 24 shooting sa field at 18 points din ang ambag ni Donte DiVincenzo. Ito naman mga kaibigan ang standings ng dalawang conference bago mag-umpisa ang mga game ngayong February 28. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?